halos hindi ito makita. Nakamamatay umano kapag nadikitan ng box jellyfish. Parang nakuryente. Nawala kasi ako ng galay. Sa oras na malagay sa alanganin, may nakahanda siyang sandata. Ang makamandang na buntot. May mga jellyfish na sumalubong sa amin. Grabe, isa to sa pinakamalaki na jellyfish na nakita ko. Oh my God. Grabe, ang laki oh. Kapag nasa tubig yan, hindi mo alam kung saan ka lalabas o saan ka pupunta. Ang laki! Ang laki! Sulit na ba ang bakasyon ngayong tag-init? May mapasyalan na dapat doble ang pag-iingat. Meron siyang subo-subong palaka. Tuwing tag-init, lahat may kanya-kanyang plano na bakasyon. Mapabundok o dagat, kailangan mag-ingat. Sa dagat, halos hindi ito makita at tila nakikisabay sa agos na para bang nagpapahinga. Kaya bawal daw ang mang-abala dahil nakamamatay umano kapag nadikitan ng box jellyfish. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, madaming incidents ng death caused by stinging of jellyfish. Yung mga salabay na ito na can be fatal kung sakaling hindi tayo careful or kung sakaling ma-encounter na natin sila and we're not prepared. Taong 2018 nang dayuhin ko ang isla ng Karamoan, isang sikat na beach destination sa probinsya ng Camarines Sur. Narating na rin natin sa mga isla dito sa Karamoan na madalas pinupuntahan ng mga bisita. Sa mababaw na parte ng dagat kung saan naliligo ang mga turista, may ilang palutang-lutang daw na box jellyfish o salabay. O para sigurado tayo, no? Naka-full gear tayo. Nagmasid at nagantay kami. Maya-maya pa, may nakitang salabay ang isa naming kasama. Nandito na mismo sa may shore, no? May jellyfish dito. Hindi basta-basta napapansin ng jellyfish dahil halos transparent ang itsura nito na parang plastic. Si Charlene, kinapitan ng galamay ng salabay habang nasa laot. Pag gano'n ko po ahon, biglang na siya ng galamay. Oo, nakadikit po doon sa lambat. Sa una po, pag nakalubog ka sa tubig, pag bigla kang ahon, dumidikit, pailalim. Tapos pero pag hindi ka naman pag nasa tubig lang, kaya mong alisin yung niya. Okay. Galamay. Hindi masyadong masakit. Halos namaga at nagkaroon ng paltos ang balat ni Charlene. Ganito rin ang naranasan ni Kyra nang lumangoy sa Samar. Pagdating po namin ng resort, may mga caution sila doon na maraming salabay or jellyfish. So doon lang kami sa part na allowed na mag-swimming. Siguro nakalusot yung salabay, doon na yung nangyari na-shock ako, yung talaga parang nakuryente, yung sabi ko, tita, parang ang sikit na ng dibdib ko, na parang nahilo ko, masakit yung ulo ko. Ayun, sabi ni tita na pupunta na daw tayo ng malapit na hospital. So nakakahinga pa ako at that time, but nawala kasi ako ng galay. Tinawag na sea wasp o marine stinger ang mga box jellyfish. Isa ito sa pinakamakamandag na klase ng jellyfish sa buong mundo. Ang kanilang tentacles, meron itong nematocyst o specialized cell na ginagamit para mag-inject ng venom sa predator. Pwedeng mahilo, masuka at di makahinga ang sinumang madikitan nito. First aid po natin is yun, kalimitan suka. Pero sinasabi namin iwash agad ng hindi fresh water kundi salt water. Kasi pag fresh water ang i-winash natin, nasa pores yung sting nila, ang tendency palayo. Which is kung palayo, papasok sa pores. Kaya kailangang salt water din para ma-attract sila na lumabas.
Tapos yung hindi makalabas, saka pa natin na-applyan ng vinegar. May reputasyon mang nakamamatay, hindi naman ito sinasadyang dumikit sa tao. Sa karagatan, posibleng may mga nilalang na bigla na lang makakasalubong. Ang mga dambuhalang labong-labong o jellyfish na abutan naming nakalutang sa Taytay, Palawan. Oh, grabe ngayon lang ako. Nakaka-amaze. Kanina, papunta dito, natutuwa na ako. Ang laki oh, halos isang palanggana. Sinubukan kong buhatin ang labong-labong. Okay. Moon jellyfish. Wow. Look at this. Grabe oh. Mabigat, siguro mga 5 kilo ito. Tapos yung diameter niya, siguro mga 1 foot. Gumagalaw pa oh. Ang sting nito, sapat na para makapatay ng kanilang prey tulad ng isda. Look at this. Yung mga tentacles nila, may ano pa, buhay pa yung ano, buhay pa itong isda. Ito, look at. Yan oh. Ito yung kinakain nila. But a lot of them are still here, trapped. Oh, buhay pa oh. Oh. Ito yung kinakain nila. Talagang hindi sila makalibruin mo kasi kung sumabit ka dito sa tentacles nila, very slimy. Napakahirap umalis. Kapag nasa tubig yan, hindi mo alam kung saan ka lalabas o saan ka pupunta. Ayon sa mga isda na si Fernando, ito ang uri ng jellyfish na pwedeng kainin. Ganitong buwan ma'am, hanggang Oktubre, pwede siyang harvestin. Pagdating nun, wala na, natutunaw na sila sa ulan. Kailangan maging maingat sa pagkuha nito. Dahil kapag naputol ang galamay at natalamsikan sa mata, maaari magdulot ito ng paghapdi at paglabo. Meron mga tayong mga sea creatures na na-encounter na kayang mag-release ng kamandag. Madami na tayong na-encounter at na-document ng ganitong mga hayop. Sa aking pagsisid, may napansin akong nakakubli sa buhangin. Nakatago ang katawan at tanging mata lang ang nakikita. Pero nang makaramdam ng gutom, lumabas ito sa buhangin. Ang blue spotted stingray, sinusuyod ang buhangin gamit ang bibig. Target nitong makuha ang maliliit na hipon. Pero kailangan niyang maging maingat dahil pwedeng mabulabog ang maliliit na hipon. Sa oras na malagay sa alanganin, may nakahanda siyang sandata. Ang makamandag na buntot. Hindi ito magdadalawang isip na ihampas ang buntot sa kanyang kalaban. Pwedeng lagnatin at mamanhid ang parteng natamaan ng buntot ng stingray. Kaya sa pagdodokumento namin, kailangang may distansya. Ang mga nilalang na ito, hindi away ang hanap. Dahil ang bawat araw sa karagatan, survival of the fittest ang labanan para mabuhay. Kung pupunta tayo sa isang lugar, alamin natin kung ano yung pwede natin ma-encounter doon. Meron ba dyan mga pating, may sea urchin, or may mga jellyfish bang nakukuha dyan. Pangalawa, we can wear protective gears like rash guards kapag lumalangoy tayo. No? So, hindi man tayo totally mapoprotektahan, but a huge portion of our exposed body will be covered enough. Kailangan handa rin ang mga beaches na ito para sa mga na pinupuntahan lalo na ng mga turista na meron din silang first aid na maibibigay kung sakaling maganap itong ganitong mga aksidente. Ngayong tag-init, mag-iingat sa mga lugar na pinupuntahan. Dahil ang ating dinarayo, natural na tirahan ng mga buhay ilang. Kung para sa atin, delikado ang madikit sa mga ito. Sa kanilang mundo, paraan nila ito para maprotektahan ang kanilang sarili. Sulit na ba ang bakasyon ngayong tag-init? May mga pasyalan na dapat doble ang pag-iingat. Lalo na't tahanan din ito ng iba't ibang mga hayop.
Ang sea snake na ito nakapatong sa leeg ng lalaki at parang walang takot na hinawakan ang ahas. Sa Crocodile Island sa Dasol, Pangasinan, nakilala ko si Nick, ang lalaki sa larawan. That's a crocodile head. At nakita mo yung may butas, yun yung tinatawag na eyes of the crocodile. Tingnan natin kung gaano kadami yung mga banded sea crate. Bungad pa lang, may maliit na ulo tila sumisilip sa batuhan. Mukhang nagising ito sa kanyang pagtulog. Ilang saglit pa, unti-unti niyang inilabas ang buong katawan. Ang laki! Ang laki! Isa itong black-banded sea crate o tugasi. So here nagpapahinga yung banded sea crate. And ang size niya medium lang. Mahihain siya. Hello! So nung nakakita ng tao, medyo umiiwas-iwas na siya. Ang ganda ng nito, ang design ng kuweba na ito. May mga parang mini pool sila. Ang tugasi, palangoy-langoy sa maliit na pool. Mabilis siya pag nasa tubig, pero pag nasa lupa, hindi gaano. Sa ilalim ng dagat, busy naman sa paghahanap ng pagkain ang isa pang tugasi. Kapag busog na, agad itong bumabalik sa batuhan para magpahinga. Relax mode lang at mahimbing ang tulog. Samantala, ang lalaking tugasi na ito, ready na maghanap ng kapareha. Sa mundo ng mga sea snake, di hamak na mas malaki ang babaeng tugasi kaysa sa mga lalaki. Kaya naman, mas mahirap silang ligawan. Sukat na sukat yung pagtulog niya dito. So hindi ko nito gagambalahin, pero in-examine ko. Most of the big ones are the females, ano? So sabi ni Nick, meron parang mas malaki dito dahil kung i-measure ko yung daliri ko dito, 2 daliri ang lapad ng katawan niya. Si Nick, hindi niya raw hinahawakan ng ahas para mag-trending. Ginagawa niya umano ito para maiwasan na magkasakitan ang ahas at turista na bumisita sa kuweba. Sa mga turistang bibisita sa mga kuweba, huwag lalapitan ang mga ahas. Sa sikat na Kaibiyang Tunnel, may grupo na tila nagahari sa kalsada. Siesta ang trip na maunggoy rito. Kung sa bagay, mainit ang panahon at malilim sa gubat. Nakaka-relax ang hangin. Pero may pampagising ang maunggoy. Senyales raw ito ng pagbaba nila mula sa kagubatan. Sa pagsalubong nito sa mga sasakyan, humihinto ang ilang turista para bigyan ito ng pagkain. Tila nagustuhan ito ng mga unggoy. Kaya nagtawag pa ng mga kasama. Sa kabilang kalsada, walang takot sa pagdating ang mga unggoy. Hindi alintana ang banta na masagasaan sa kanilang pagtawid. Taong 2023, isang unggoy raw ang nasagasaan dito. Ang madalas na pagpapakain sa kanila dahilan para bumaba sila sa bundok at malagay sila sa alanganin. Sa pagbisita sa mga pasyalan, hindi maiiwasan na magkita ang tao at hayop.
naabutan namin ang isang pamilya sa Cavite na may daladalang supot ng tinapay. Hindi para sa kanila, kundi sa mga unggoy. Maya-maya pa, isa-isa nang inihagis ang mga tinapay. Ilang saglit pa, nagsimula nang dumating ang mga unggoy. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, posibleng magbago ang ugali ng mga hayop at makapanakit ng tao. Paliwanag ng DNR Cavite, sinusubukan naman daw nilang sabihan ang mga motorista na huwag pakainin ang mga unggoy. Pero may ilang matigas ang ulo at hindi pinapansin ang mga signage o babala na dati nang nakalagay. Para makatulong na mapangalagaan ang mga unggoy sa lugar, nagbigay tayo ng dagdag na mga paskil. Isang paalala na bawal silang lapitan at pakainin. Sa sikat na pasyalan sa Palawan, may tagabantay. Ang warden ng mga isla, ang mga bayawak. Binabaybay ng maliliit na bayawak ang kahabaan ng sabang. Hanggang sa nakahanap ito ng spot para mag-bask o magpainit. Dito nahiga at nagpahinga ang bayawak. Hindi welcome ang mga invasive o dayuhang gaya ng bubble frog sa lugar na ito. Agad itong pinuntahan ng bayawak on duty. Nang biglang, meron siyang subo-subong palaka. Isang uri ng palaka na hindi native sa atin, kaya ang depensa niya is i-bloat yung sarili niya. Kaya nahirapan itong bayawak. Habang nag-iikot at inoobserbahan ang mga bayawak, may napansin ang aming guide. Isang bayawak ang lumalangoy para tumawid ng ilog. Noong una hindi pa namin nakita na meron palang nylon na nakaangat. Tapos biglang ito na yung minimension ng isang guide na nahook siya. And parang I wanna help it kasi ang kapal ng nylon at saka yung hook niyan baka nandyan lang sa lalamunan. So it's so very tempting to try to capture it and take out the hook. Kapag hindi matanggal ang nylon o tali, maaari niya itong ikamatay. Kaya nagdesisyon akong lapitan at hulihin ang bayawak para tanggalin ito. Pero hindi ito magiging madali dahil maraming obstacle sa paligid. Dahan-dahan ko itong nilapitan. Pero nang maramdaman niya kami, agad itong tumakbo. Sa bawat pasyalan na ating pupuntahan, lagi lang isaalang-alang na maging responsableng turista, lalo na sa mga buhay ilang. Huwag itong hahawakan at pakainin para hindi magambala ang natural nitong gawin. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.